Hello my dear administrative officers. I really want my voiceover to be as extemporaneous as possible. Yung gusto ko lang magsalita. What comes to mind, I will say it. Pero it stops me dahil baka may malimutan ako at hindi ko mapapatawad ang aking sarili kung magkaganon. Bakit? Because for a very precious, dear and rare group like this group, everyone should be mentioned and regarded. Paano ba ako nakagrupo dito? Basta blessing from God ito, hindi ko plano. I just trust His timing and process. Una kong impression sa mga AO, meeting, and meeting. Tama naman in a way. Akala ko ay tatanda ako din or aabutin ng 65 as employee of LCDH. 65 talaga, hindi man lang 62, 60. Pero nariyan na naman ang timing and process niya. His timing and process. Kaya totoo yung kung magpaplano ka, ay huwag mo masyadong lahatin dahil may master pa ang universe. Hihiwali rin pala ako sa grupong hindi na nawalan ng ginagawa. Sa grupong kapag nawalan ka ng internet connection, ay iwan ka sa announcement and advices. Sa grupong mula sa 12 district hospitals na naging 11 at nawala ang only thorn, may plano rin pala si Sir. May plano rin kay Sir ang Panginoon, kaya ganon. Unahin ko na siyang pasalamatan, si Sir Deo. Maitim naman siya, pero bakit lapitin daw? Salamat Sir ha, kapag may tanong ako sa mga repair, ay ikaw ang takbuhan at tanungin. Kapag may live-in seminar or stay-in seminar, ay ikaw ang tagagising sa amin at nagsasabing bumaba na kayo at kakain na. Salamat Sir Deo at ingat ka palagi. In alphabetical order na po ng hospital ang susundin ko at baka magkainggitan pa mga persons. Alam na. Posible, letter A talaga. Miss Tessa, my friend. Magaling ang batang ari. Kulang lang sa lambing siguro kaya misunderstood. Alangan aring gumayak. Sorry. Pero carry naman niya dahil she knows what she wants. Salamat sa pag-reply sa akin kahit gabi na ha. Yung hindi ko may put into words na memo, ay salamat sa mga ideas mo. Miss Tessa, salamat. Palagi ka nagre-reply kahit minsan mahirap na ang signal mo nung nasa posible ka na. Thank you. Alam mo kung paano ko yun na-appreciate. B, Batangas Provincial Hospital naman, si Tita Marge. Saludo ako din dahil hindi ko alam kung nagagalit ay imruting sa kanya sa larangan ng hindi pagtaas ng boses. Sorry naman dahil sadyang ako'y high do. Si Tita Marge ay ipinanganak sadyang alto. Don't worry ate, babasahin ko pa rin ang mga tula mo sa wall mo. Salamat sa pag-entertain sa mga queries kong may kinalaman sa accounting. Kasi sana nag-accounting ako para magaling din ako sa accounting. Salamat Tita Marge. Si, kalataga naman. Naku, yari kumari ko, Maring Lorraine. Ay, yari estudyante pa sa UP ay kinuha ko ng ninang ng aking panganay. Kabarangay ko din ho, 10 years na ako sa ospital ay estudyante pa yan na nahingi ng baon sa kanyang mami kapag luluwas. Na ika nga ay hold-upper daw ng ina na nasa granha na pinalitan ko naman nung clerk pa siya. Nakuha ko siyang ninang ng anak ko dahil alam kong magaling. Wala siyang keme kahit lumang bag ang dala basta't Science High School tapos UP. Bihira yun ho sa taga-aming barangay. I can't imagine kung gaano pa ang igagaling na as AO dahil magtatagal pa naman siyang AO. Sana maging level 1 na rin ang kalatagan. Maingay ang kumari kong are pero may ipag-iingay naman. Salamat at nalampasan natin ang minsang sumubok sa ating samahan. Ika nga, pantibay iyon ang samahan, Mare. Good luck sa iyo. D, Don Manuel, or Balaya naman. Ako si Tita Ruth. Ay naku, Tagaytay ang naalaala ko din Yung nag-inom na parang hindi tinatabla ng alak. Yung puting-puti naman sa suot na kulay green, hindi man lang namumula sa alak.
Saludo rin ako sa kanyang church services at yung may sasabihin tungkol sa hepe tapos biglang babawiin. Ngayon ay pumapayat siya dahil may magic daw yung iniinom na kape. Naalaala ko ate kapag nagkukwento ka kapag stay in seminar tayo, yung upo mo sa tagiliran ng kama ay pandali na tayo ng kwentuhan. Naku, letter D, Dr. Ernesto naman, o ang tawag ko ay Laurel na maliit. Hehe, baka naman lumaki na sa banda-banda diyan. Naku, si Miss Dredd. Ano ka nare-recall ko kay Miss Dredd? Parang payat dati. Parang usapan namin ay yung tumataba sa stress. Kahit naman tunay na hirap siya sa internet connection sa kanilang hospital na ako na may awang-awa sa internet connection niya. Bukod sa nunal niya at malaking tabugi, ay yung sa mga kwento niya ay tinutuloy niyang bahay sa yung ospital. Naglilinis din siya literally at isa pa pala yung nag-PPM yan kapag may malabo or may ibang usapan sa GC. At gawa nga na siya hindi makapag-backread at gawa ng walang internet connection. At yung kakausapin ka ng persons in English, especially when there are things that should be discussed na hindi mapag-usapan kaagad-agad. So, dinadaan namin sa Inglesan. Di ka? Dredd. Oh, letter L, Lubo naman. Lubo District. Naku, ay si Tita Del. Sa tunay na buhay, ari paborito kong AO. In silence. Baka dahil siya na ang pinakamaidar at mauna pa pala akong umalis kaysa sa kanya. Yung experiences niya, hindi ko kayang pantayan. Hindi man siya marunong mag-Starbucks. Sorry naman, Tita Ma'am Dredd. Naku, wala ka na makakasama. Ay, saludo ako sa alam niya. At isa pa pala, to me, she has the best penmanship sa signature niya. Gustong-gusto ko ang kanyang pirma. Tita Del, kahit hindi ka malapit sa pinto or bintana, ay huwag kang matatakot ha kapag may seminar. Ay kilab na lab ko. Eto na, MBM na, letter M. Naku, the traveler AO, the explorer, Ma'am Bioli. Ay follower ako ni Madam E. Follower ako sa kanyang mga post. Kaya naman hindi halatang senior na ay she has the work-life balance. Ito yung minsan short replies pero tinatawagan ka para humunta baga. Tapos parang sasarap na ang usapan. Sa pag-follow ko sa kanya, sa kanyang social media, ay ang tinitingnan ko na ay si Mother Hen, niya at si Sir Rolly. Tuwang-tuwa ako kapag nakatawa sa picture si Sir Rolly at kapag maganda ang damit or bag ni Mother. Talagang ako'y nagko-comment, ako'y nagha-heart. Sinasabi ko naman yung sa kanya. Ay nako'y naalaala ko, ang linya niyan ay pagka tayo ay sama-sama, yan ay iingay, sabi niya, huy, parni kayo, ay sa atin na lamang ha, tapos kami naman ay kumpulan, tapos yun, huntahan na. Oh, Laurel District, oh, ito yung malaki, sa Tanawan, ako si Tita Evelyn, ako na may naaawa din pag kinikiliti ni Maring Lorraine, nako, ay mamimiss kitang akayin, Tita Evelyn, lagi mag-iingat ha, at talagang senior na. Kapag nagkukwento siya na may kinayayamutan siya sa ospital, ay para namang hindi nayayamot at tawa pa rin ang tawa. Minsan na rin niyan akong inabutan ng mga damit. Salamat, Tita Evelyn. At magdadala ka na ng jacket ha kapag nagseseminar at ikilamigin. Sana naman, Tita Evelyn, ay dumating ng iyong dawan at baka naman ako i-message mo na ako'y mamamaysanan. Ay sadyang ako'y pupunta. Ano pa? Oh, letter S naman, sa San Jose. Naku, dating nasa Apasible. Ngayon, tumataba na sa San Jose District. Si Bunso, sa height. Sa height naman, si Tokayo. Pero mas kilala sa Ma'am Jing. Ang, ang mamarka sa akin sa kanya. Naku, ito'y chillax lang sa mga bagay-bagay. Parang wala lang. Minsan, hindi ko siya nare-reply kaagad. Hindi ko alam kung makwento siya sa iba, pero parang sa akin hindi siya makwento. Hindi ko nga alam kung bakit siya napaalis sa Apasible or dahil mahina lang ako sa kwentuhan. Last to know palagi ang peg ko yata Oo. Ito ay hindi ko na, wala kaming oras para yung to sit down and talk to sa mga ganung bagay. Ito nag-uusap naman kami pero siguro dahil ang mga AOA alam yung mga limitation, hindi na namin napapagkwentuhan. Mga biro-biro lang, kaya nagigets ko.
Yan, letter M naman, Martin Marasigan. Si Tita Jelik. Si Tita Jelik na. So, sa Martin Marasigan na kasi Tita Owen. Sobrang close ako kay Tita Owen. Si Tita Jelik naman ako, sobrang grateful ako sa kanya. Isasama ko na mga kapanalig niya sa Martin Marasigan at ang kanyang hepe, si Dr. Briones, ay napakabait. Sa tulong nila ay nairaos ko last year lamang ang LTO ng aming ambulance. Ang babait at hindi selfish. Tita Gillette, more blessing sa iyo dahil sa iyong kabaitan at sa iyong talagang all-out support sa aking mga pagtatanong. Salamat ate sa mga tinapay at napakalambing po talaga ni Tita Gillette sa akin. Sa mga pagtawag mo sa akin, I think very much of help din sa iyo ang mga responses ko. Hindi ka naman mawawala ng katawagan kapag wala na ako sa grupo. Yung tipong pag meron niyang malabo sa GC, tatawag yan. Ako naman parang gusto ko siyang tulungan kasi nagsimula din naman, ang lahat namin nagsisimula sa ganun. Nagsimula din ako sa patanong-tanong hanggang sa nagkameron ako ng isang katanungan or kabatuhan ko ng mga ideas. Yun. O yan, done with the AOs of the hospital. Sana wala akong nalimutan. I think wala naman akong nalimutan. Ari sa atin namang mother sa PHO. Ako, alphabetical ulit ha. So, start ako sa A, Tita Sally or Tita Ara. Very generous kapag dumarating ka sa PHO na saktong may kainan. Yung you can't resist sa kanyang pag-aalok. Sa pangungulit niya ay para sa mga pangungulit niya para sa mga participants natin sa iba't ibang larangan. Naku, talagang ang iban may ayaw agad sumagot. Tita Sel, kailangan na iperdikom. Ay ayaw pang sumagot. Ay ako'y laging pagkakahingi ng pangalan, pandali na agad ng type. At yun, alam ko kung paano yung talagang hinihingi na, yung kailangan na. Ang pag-aasikaso sa atin kapag nasa seminar, someone talaga with motherly touch, hindi mo talaga maikakaila na siya ay mother natin from PHO. Okay, the last mother sa PHO, syempre, si Ma'am Joy. Ang may pinakamagandang mukha na aking nakita, ako'y nasisilaw sa kanyang kagandahan. Although sinasabi ko talaga. So, sa mukha talaga ang ganda ni Ma'am Joy. Sabi ko nga sana, makita ko yung mother niya. Ano kanyang itsura? Iba talagang ganda niya Kaya alam naman niya yon. Nung una talaga inaamin ko, hesitant ako lumapit sa kanya. Siguro ramdam niyo ni Ma'am Joy, hesitant talaga ako. Hindi ako makwento. Mas nagtatanong pa ako sa ibang AO kaysa siya. Pero dumating yung panahon na parang hindi ko alam, parang puso ko yung nagsasabi na pumunta ka kay Ma'am Joy, magsalita ka sa kanya. Alam niya, para namang ramdam ni Ma'am Joy na puso ko yung nagsasalita. Sabi ko nga hindi ako, noong nag-farewell sa amin, noong November 10, ang PHO, hindi talaga ako umiiyak kasi marami na kasing goodbyes, kaya parang ako ay nasanay na. At saka sabi ko, once you exerted your full effort, your lakas at galing, parang wala ka na maibibigay, parang okay, thy will be done. God will be done. Ang Panginoon na ang bahala. Pero pag nakakatingin ako kay Ma'am Joy, ako'y teary eyes. Oo, napaluhati naman ako. Kasi, iba talaga yung datingan ng aming usapan. Hindi ko alam. Basta, puso Ako talaga, seriously, binubuksan ko ang tunay na buhay ko sa kanya. Tunay na nafe-feel ko sa kanya. Yung puso talaga. Alam, Ma'am Joy, hindi ko alam kung bakit. Puso talaga yung aking binubuksan sa kanya. Sorry, Ma'am Joy, kung pagkapupunta kami sa PHO, minsan napirma kayo, hindi na kayo makapirma sa huhuntahin namin kayo. Siguro, ang isa nyong araw,
ang paghunta ay baka 3/4 ng inyong araw. Pagpasensyahan nyo na kasi napakalaking bagay yun sa amin yung nakakapag-open. Tapos parang mayroon kami magiging rebuttal sa kung anong yung kabatuhan ng idea namin. Pero at the end of the day naman, ay yung mga AO na rin, yung grupo na rin naman ang magdidesisyon kung ano sa mga bagay-bagay. Ma'am Joy, basta ikaw ay nasa puso ko. Nasa puso kita. Salamat sa lahat talaga. Ayun po, natapos ko yung 12 district hospitals at saka po yung dalawang mother natin sa PHO. Hindi ko na po talaga isinama ang lahat ng o lang ibang heads na nakakausap o nakakasama natin sa mga ganitong meeting kasi nakakahiya naman na hindi ko isama yung iba. Ay baka po hindi na tayo makapag-Christmas party at makapag-exchange gift kapag itong aking voice over ay napakahaba na. Basta po lahat ng nasa province of Batangas, lahat kayo, maraming salamat po. In anyways, ay nakapagbigay po kayo sa akin personally ng lakas ng loob, ng knowledge na madadala ko kahit saan ako pumunta. Sa 25 years ko naman ho ay baka po talagang may masasabi na ako ay may malaki talagang aking natutunan. Pero naku Ma'am Dons, ay sabi ko nga hindi ko sasabihin, nakakahiya kay Ma'am Risa, kay Ma'am Glenda, kay Ma'am Ann. Pero Ma'am Dons, salamat sa angas na binigay mo sa akin. Ako naman nakikinig sa inyo, alam nyo yon. Love na love po kita. Love na love po kita. Salamat sa pangunawa. Salamat at hindi mo rin ako iniwan nung mga alam nyo na po ang nangyari sa akin. Yung pong angas na may dating, angas na matututo ka, yun ang kay Ma'am Don. Salamat po. Muli po salamat at mamimiss ko ito. December 31 po. Kahit masakit sa loob ko, ako po ay mag-exit na with permission sa lahat ng GC ng district hospital, sa lahat ng GC ng province. Hindi po sa dahil ayaw ko na ng province. Hindi po minsan talaga kailangan natin mag-move on. For sure naman, hindi po naman kami matatapos pa. Pero malamang na ang ka-text ko, mag-PPM na lang po ako sa accounting, kay Miss Ruby, sang HR, gawa ng IPCR, of course kay Ma'am Joy, at siguro magiging selected na ako sa mga AO. Ako po kasi yung tipong gusto ko mag-move on. Yung ayaw ko pong mag-dwell into the past. Kasi mahina po ako sa ganun Ayaw ko mag-dwell sa past talaga. Kung tapos na. Siguro dahil yung una kong heartbreak ay masyadong matindi. Kaya parang I learned my lesson. Kaya po ako talaga ayaw ko mag-dwell sa past talaga. Yung sasabihin yung, ari naman parang hindi affected. Gusto ko pong patatagin or patatagin at pag-ibayuhin yung aking mental health. Kasi lahat po may goodbyes. Lahat kailangan natin mag-move on. Kailangan lahat mag-level up, mag-step up. Hindi nangangahulugan na wala kang gratitude. Hindi po. Ako ho ay very humbled sa ibinigay sa aking posisyon. Very humbled sa mga ibinigay sa aking knowledge, sa mga itinuro sa akin. Very humbled po sa inyo at kayo nakasama ko. Thank you so much. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo. You're not alone. Together we stand. I'll be by your side, you know I'll take your hand. When it gets cold and it feels like the end, there's no place to go, you know I won't give in. No, I won't give in. Keep holding on, 'cause you know we'll make it through, we'll make it through. Just
Jonah Aldueza Moren, signing off.